Paru-parong bukid ang napili kong kantahin. Anong klaseng kanta yan, ha? Malakas na sigaw ni Mr. Pulko sa akin. Kakamot-kamot tuloy ako sa aking ulo. Lalo't unti-unti na rin akong naiinis sa lalaking ukluban. Uulitin ko na lang po, sir. Sagot ko sa lalaki. Dapat lang. Pasigaw na sabi ni Mr. Pulko sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako at sinimulan ang ikalawang pag-awit. Pinag-lololoko mo ba ako? Huwag mong sagarin ang pasensya ko, babae. Sigaw ng lalaki sa akin. Parang umakyat naman ang dugo ko sa aking ulo. Si Mr. Pulko naman ay patuloy pa rin sa pagbubunga nga sa akin na halos yata ay lumabas na ang litid nito. Ang laki-laki pa naman ang bibig nito. Pasensya na po. Uulitin ko na lang po. Wika ko sa lalaki ngunit hindi pa rin tumigil ang lalaki sa kakadada at halos murahin na ako nito. Hanggang sa mapatingin ako sa baso na may lamang juice. Ewan ko ba ngunit hindi ko alam kung anong kademonyuhan ang pumasok sa aking utak ng mga oras na ito. Para akong ipo-ipo na lumapit sa lalaki. Mabilis kong kinuha ang baso na may juice. Kasabay noon ang pagkuha ko sa panga ni Mr. Pulko. Mabilis ko rin itong pinatingala. Sinamantala ko ang pagkakataon na nakabuka ang bibig nito. Walang takot na basta ko nalang itinaktak sa bibig nito ang juice na may gamot. At para malunok na Mr. Pulko ang juice ay walang babala na pinisil ko ang ilong nito. Kaya ayun, tuloy-tuloy na nga nitong nalunok. Nagkanda ubo-ubo naman si Mr. Pulko, lalo at may dumaang juice sa ilong nito. Ayos ka lang, Mr. Pulko? Hibang na tanong ko sa lalaki. Demonyo ka! Titiyakan ko magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Sigaw nito sa akin ngunit nakikita kong namumungay na ang mga mata ni Mr. Pulko. Magsasalita pa sana ako ngunit bumukas ang pinto at pumasok si Miranda. Sumanyas ito sa akin na lumabas na ako ng kwartong ito. Dali-dali ko namang sinunod ang lalaki. Nang makalabas ako ng kwarto ni Mr. Pulko ay dali-dali naman akong pumasok sa silid na nakalaan sa akin. Ang sabi ng lalaki na kausap ko kanina ay dito daw ako pupuntahan ni Mr. Miranda. Kaya dito ko siya hihintayin. Pagpasok sa loob ay una ko nakita ang 3 bote ng alak sa ibabaw ng center table glass. Nagmamadali ako lumapit dito at mabilis kong kinuha ang alak at tuloy-tuloy ko itong tinungga. Aba, masarap talaga ang mga alak ng mga mayayaman. Nakaka-addict inumin. Hanggang sa lumipas ang halos 1 oras at heto na nga ako at bangingina dahil sa alak. Ngunit wala pa rin si Miranda. Wala pa rin Miranda na nagpapakita sa akin. Kinuha ko na lang ang remote control ng TV upang gawing microphone. Maya-maya pa'y nagsimula na akong umawit. Habang ang mga mata ay namumungay na dahil sa kalasingan ko. Teka, ano nga bang kasunod ng kantang iyon? Ay, ewan, matutulog na lamang ako. Ngunit bago mahiga sa sofa, ay isa-isa kong inalis ang damit ko dahil naiinitan ako. Butating daga talagang Miranda na yun. Bulalas ko bago ako lamuni ng kadiliman. Mr. Miranda, kami na po ang bahala kay Mr. Pulko. Wika sa akin ng mga kasamahan kong NBI. Magsasalita pa sana ako nang makita ko si Rico na papalapit sa amin. Maganda ang ngiti ng kaibigan ko. Bro, napanood ko ang ginawa ni Selena. Grabe, ang galing niya. Pwede siyang maging spy. Bulalas ka agad na Rico, habang may nakapaskil pa ring ngiti sa labi nito. Sinamaan ko na lamang ito ng tingin at hindi na nagsalita pa. Ngunit malakas namang tumawa ang lalaki at tila tuwang-tuwa ito sa akin. Tinalikuran ko na lang si Rico para bumalik sa kwarto kung saan naroon si Selena. Ngunit nakasunod pa rin ang lalaki sa akin kaya naman agad ako lumingon dito. Kinunutan ko rin ito ng noo. Huwag mo sabihin na sasama ka sa akin papunta sa kwarto na pagkikitaan namin ni Selena. Salubong ang kilay ko na magtanong sa lalaki. Yes, may gusto lang akong itanong sa kanya. Sagot ng lalaki sa akin. Hindi ako nagsalita hanggang sa tumalikod na lamang ako. Mabuti na lang, mabait ang may-ari ng bar na ito. Sa bagay, pinaliwanag naman namin kung bakit kailangan naming hulihin si Mr. Pulko. Lalo, binabastos din ng lalaki mga staff ng bar. Mabuti na lang, si Selena ay hindi natakot kay Mr. Pulko. Malatigre talaga ang babaeng iyon. Iiling-iling na lamang ako sa tuwing maaalala ko ang ginawa ng babaeng iyon kay Mr. Pulko. Masyado itong matapang. Ako nga na amo nito'y kinakalaban ng babaeng iyon at hindi talaga nagpapatalo. At ang gusto ay palagi siya ang tama. Marahan na lamang ako napahinga
hanggang sa makarating kami sa harap ng pinto ng silid kung saan nandoon si Selena. Bakit ang init sa bahay ni Miranda? Teka, nasan bang pusit na yun? Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ko ang boses ni Selena. Parang lasing yata ang babaeng iyon. Lasing ba si Selena? Biglang tanong sa akin ni Rico. Parang ganoon na nga, kaya umuwi ka na Rico. Bukas mo na lang kausapin si Selena dahil lasing ito. Dahil hindi mo siya makakausap ng matino ngayon. Sabay talikod ko kay Rico. Agad ko rin binuksan ang pinto at nagmamadali na akong pumasok sa loob. Mabilis ko rin inilock ito upang hindi makapasok si Rico. Hanggang sa nagmamadali na ako maglakad palapit kay Selena. Subalit napatda ako dahil sa ayos ng babae. Nakahiga ito sa sofa habang nakabrat panty lamang. Ang mas matindi pa ay nakabukaka pa ito. Mabilis ko tuloy iniiwas ang mga mata ko sa babae. Pasaway na babae talaga. Bigla ko ring hinawakan ang aking noo dahil pinagpapawisan yata ako. Dali-dali akong lumapit sa kama upang kumuha ng kumot para lagyan ang katawan ng dalaga. Nang makuha ko ang kumot ay agad ko itong inilagay sa katawan ng babae. Iniligpit ko rin ang mga bote ng mga pinag-inuman ng babaeng pasaway. Ang init naman sa bahay ni Miranda. Wala bang aircon? Mabilis akong lumingon kay Selena. Hindi ako makapagsalita dahil muli na naman itong inalis ang kumot sa katawan niya. Maliksi akong lumapit kay Selena dahil nakita kong balak ding alisin ang dalagang underwear niya. Kinuha ko na lang ang daladala kong maliit na botelya. Sabay wisik ko sa ilong nito. Kailangan kong patulugin ng mahimbing ang dalaga at baka kung ano-ano na naman ang gawin ng babaeng ito. Baka magulat na lamang ako na hubot-tubad na pala ito. Muli kong kinuha ang kumot para ilagay sa katawan ng babae. Pagkatapos ay maingat ko itong binuhat para ihiga sa kama. Naupo muna ako sa kama, sabay buntong hininga ng malalim hanggang sa magdesisyon na akong mahiga sa katabi ni Selena. Malaki naman ang higaan kaya kasya kaming dalawa. Huwag lang malikot matulog si Selena. Agad kong ipinikit ang mga mata ko para maidlip kahit sandali lamang. Lalo't aalis din kami mamaya ni Selena kapag hindi na ito lasing. Ngunit bigla ako nagmulat ng mga mata dahil sa malakas na pagkakahampas sa aking dibdib. Nagtitimping umalpas ang galit ko para kay Selena dahil nahampas lang naman yan dibdib ko gamit ang kamay nito. Ngunit biglang napaawang ang bibig ko dahil kamuntik na nitong masagi ang aking kakambal gamit ang hita nitong idinantay sa aking hita malapit sa aking kakambal. Damn it! At dahan-dahan ko itong inalis sa aking katawan ang kamay nito. Pagkatapos ay agad akong tumalikod sa babae. Ngunit bigla ako napaliyad nang sipain ni Selena ang aking likod. Mariin kong hinilot ang aking noo. Tangka pa sana akong babangon para ilagay si Selena sa gitna ng kama ngunit ako naman ang tumalsik paalis sa ibabaw ng kama dahil muli na naman ako silipa ni Selena. Inis na inis tuloy akong tumayo mula sa pagkakabagsak sa kama. Dali-dali naman ako lumapit sa center table para kunin ang 2 posas ko doon. Muli ako lumapit kay Selena at nilagyan ko na talaga ito ng posas. Iwas na iwas akong tumingin sa katawan nitong nakahubad lang at tanging bra at panty lang ang meron. Grabe ang babaeng ito. Kahit lasing ay nananakit pa din. Kawawa ang magiging katabi nito oras na mag-asawa ito. Iiling-iling na lamang ako. Pati paan ng babae ay nilagyan ko rin ng posas upang hindi ako masipa nito. May pagkakabayo palang babaeng ito kapag lasing. Napatingin din ako sa mukha ni Selena. Maganda talaga ang babaeng ito ngunit may pagka-tigre sa tapang. Hanggang sa dahan-dahan kong inilapit ang labi ko sa mukha nito. Pagkatapos ay gumawa ako ng kiss mark. Tsaka kung magwawala ito sa galit bukas ng umaga kapag nakita ang aking ginawa. Napangisi na lamang ako nang makita ko ang malaking kiss mark sa mukha ni Selena. Ano kayang gagawin sa akin ni Selena bukas kapag nakita nito ang kiss mark sa mukha niya? Maya-maya pa'y tuluyan na rin ako nahiga sa kama at natulog. Lalo't antok na talaga ako. Kinabukasan, nagising akong may nakadagan sa aking katawan. Pakiwari ko rin ay ngalay na ngalay ang aking kamay. Kaya naman dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko upang alamin kung ano ang mga nangyayari. Umikot din ang mata ko sa buong paligid. Nandito pa rin pala ako sa loob ng kwarto dito sa bar. Oo nga pala, nalasing ako kagabi dahil may nakita kong alak sa ibabaw ng center table glass. Nasaan kaya si Miranda? Hanggang sa dahan-dahan akong bumaling sa kaliwa ko at doon ko nakita si Miranda.
Bala ko sana itong itulak papalayo sa akin dahil nakapulupot ang kamay nito sa aking katawan. Tapos nakadantay rin ang hita nito sa aking legs. Subalit hindi ko maigalaw ang aking kamay kaya naman bigla ko napatingala at doon ko nakitang may posas ako. Kaya pala ngalay na ngalay ang aking kamay dahil sa posas. Teka, ano bang pinagagawa ko kagabi? May nangyari ba sa amin ni Miranda? Gusto ko sanang tingnan ang aking katawan sa ilalim ng kumot pero hindi ko magawa lalo at nakayapos pa ng mahigpit sa akin si Miranda. Sir Davin! Pagtawag ko sa lalaki. Gumalaw naman ang lalaki hanggang sa dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa akin. Ang ingay mo, Selena. Nakikita mong natutulog ako, di ba? Masungit na sikmat dito sa akin. Bakit may poses ako, Sir Davin? Anong ginawa mo sa akin? Ginawa? Anong gagawin ko sa'yo? Dapat nga ako magtanong kung bakit naglasing ka kagabi. Tapos balak mo pa magubad sa aking harapan, Selena. Asar na sagot ng lalaki sa akin. Halos lumuwa naman ang mga mata ko sa mga pinagsasabi ni Miranda. Kaya ba niya ako nilagyan ng poses dahil kung ano-ano mga pinagagagawa ko kagabi? Nakakahiya. Oo nga pala, kapag lasing ako'y naguhubad ako kaya minsan ay ayaw ko mag-inom. Kay Melinda ko lang nalaman na naguhubad daw ako kapag nalalasing kaya galit na galit ang babae sa akin kapag sobra ako sa pag-inom. Bigla naman ako napatingin kay Miranda dahil inalis na nito ang poses sa aking pulsuhan. Pumunta din ito sa paanan ko at binuklat ng bahagi ang kumot para alisin din ang poses ko doon. Hanggang sa dahan-dahan kong tinignan ang katawan ko sa ilalim ng kumot at doon ko nakitang naka-bra panty lamang ako. Muli na namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa kahihiyan. Parang gusto ko ring maiyak dahil nakita na ni Miranda ang buong katawan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko nakitang katawan mo, Selena. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Masungit na sabi ni Miranda sa akin. Sigurado ka bang hindi mo kita? Paano ako nakarating dito sa kama? Selena, maraming paraan. Kaya nga balot na balot ka ng kumot, di ba? Saka kahit makita ko pa ang pangit mong katawan, ay hindi ako hahanga sa'yo. Saka iba ang taste ko pagdating sa katawan ng mga babae. Ayoko rin ang dibdib mo dahil parang likod mo lang. Grabe naman kung makapanlait ang lalaking ito. Akala mo'y gwapo, mukha namang pusit. Kaya naman mabilis kong inalis ang kumot sa nakatapi sa aking buong katawan. Wala nang hiya-hiya kung makita nitong katawan ko. Total naman ay grabe akong laitin na lalaking pusit na ito. Kinuha ko na lang ang aking damit sa loob ng paper bag at sa ultimong harap ni Miranda ako naglagay ng damit. Napansin kong umiwas na lang ng tingin sa akin si Miranda at tumakbang papalapit sa harap ng center table glass. Nang matapos ako maglagay ng damit sa aking katawan, ay lumapit ako sa salamin para tingnan ang aking sarili. Subalot halos lumuwa ang mga mata ko nang masilayan ko ang kabilang pisngi ko. May kulay pula itong marka. Ano bang nangyari sa mukha ko? At anong insektong kumagat sa akin? Hinaplos-saplos ko din ang bilog na kulay pula sa mukha ko. Hindi kaya kinagat ako ng ipis? Marahas na lamang akong napahinga. Hanggang sa bumaling ako kay Miranda. Subalit nagulat ako nang makita ko nakalahad ang kamay ni Miranda sa harapan ko. Ano yan, Sir Davin? May hinihingi ka ba sa akin? Nakataas ang kilay na tanong ko dito. Yes, akin ang 1,000,000 ko dahil hinalikan mo ako kagabi, Selena. Seryosong sabi sa akin ni Miranda. Nanlalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Miranda. Totoo ba yun na hinalikan ko siya kagabi? Bigla ko tuloy natapik ang aking muka. Pagkatapos ay muli akong tumingin sa lalaki lalo't nagsalita muli ito. Tapos ng kasundaon natin. Bumalik ka sa usapan natin, babae. Muling detanya ni Miranda sa akin. Teka muna, totoo bang ako ang unang umalik sa'yo at hindi ikaw? Tanong kong muli kay Miranda at gusto ko lang makatiyak. Yes, ikaw ang umalik sa akin kaya talo ka sa pustahan natin, Selena. Akin ang 1,000,000 ko. At talagang pinagduldulan pa talaga sa akin ni Miranda ang kamay nito para makuha ang 1,000,000 daw nito. Subalit mabilis kong tinapik ang kamay nito papalayo sa akin. Ang usapan natin ay kapag ako ang hinalikan mo, ngunit akong humalik sa'yo, kaya sa akin pa rin ang 1,000,000 piso, Miranda. Bulalas ko sa lalaki, sabay talikod ko dito. Great answer ha, Selena? Narinig ko pang papuri sa akin ni Miranda, ngunit nasa tono ng boses ng lalaki ang mapang-asar. Mabilis akong lumingon sa lalaki at ngumisi lamang dito. Nakita ko naman na sumunod ito sa akin, ngunit biglang dumilim ang tabas ng mukha nito dahil siguro sa pagngisi ko sa kanya. Taka ko na sanang bubuksan ang pinto ng kwartong ito nang may pumigil sa akin mula sa likuran ko.
Naramdaman ko namang nagtayuan ang mga balahibo ko sa aking batok ngunit hindi rin ako nagpahalata na kabado. Paano kaya kung gahasaan kita rito, Selena? Papalag ka ba? Mapang-akit na tanong na lalaki sa akin. Hindi ako nagsalita. Nakatitig lamang ako sa pintuan ngunit damang-dama ko ang mainit na hininga nito na tumatama sa aking batok. Tila nanuyo rin ang lalamunan ko dahil sa ginagawa ni Miranda sa akin. Hanggang sa makita kong inalis na ni Miranda ang kamay nito sa pinto subalit medyo hinila ako ng lalaki paalis sa daraanan nito. Kaya ang lalaki ang naunang lumabas. Sumunod na lamang ako dito. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nakalabas ng bar at agad na sumakay ng kotse. Mabilis lang kaming nakarating sa bahay nito. Saktong pagbaba ko ng kotse ni Miranda ay namataan ko agad si Jessica. Lumingon din ito sa akin at tuwang-tuwa ito nang makita ako. Mabilis ding lumapit sa akin si Jessica at niyakap ako ng mahigpit. Oh my gosh, lalo kang gumanda, Selena. Ano bang sabon ang ginagamit mo? Tanong pa sa akin ng kaibigan ko. Tide bar? Walang prenong sabi ko. Malakas naman na tumawa ang dalaga at mukhang hindi ito naniniwala sa akin. Hinayaan ko na lamang ito kung ayaw nitong maniwala sa akin. Noong nandun ako sa Barrio Barba ay minsan ay nagsasabon ako ng panlaban na sabon sa katawan ko. Kapag nagkakapera ako at maganda ang benta ng isda ay doon lamang ako nakakabili ng sabon na Silka. Tipid na tipid pa iyon at hinahati ko pa para matagal kong magagamit. Muli naman ako napatingin kay Jessica nang magsalita itong muli. Kuya David, hihiramin ko muna si Selena. Ngayon lang kami magsasama ng matagal. Pagbibigay alam ni Jessica sa binata. At saan kayo pupunta, Jessica? Tanong ni Miranda sa aking kaibigan. Secret, hindi mo na kailangan malaman, kuya. Saka lakad dito ng mga babae. Sagot ni Jessica sa lalaki. Kitang-kita ko naman na nagrambulan sa pagtaas ang kilay ni Davin. Gusto ko tuloy tumawa ng malakas. Hanggang sa muli akong balingan ni Jessica at may iniabot ito sa akin na paper bag. May laman daw na damit ang paper bag at yun daw ang susuotin ko na agad ko namang kinuha mula sa mga kamay ng kaibigan ko. Ang paper bag. Bago ako pumasok sa loob ng silid ko ay nagyaya muna si Jessica na kumain daw muna kami bago umalis. Sa Miranda naman ay hindi namin kasabay dahil iniwan na lang kaming basta ng lalaki. Pagkatapos kumain ay agad ako nagpaalam sa kaibigan ko para maligo muna. Pagdating sa harap ng kwarto ko ay dali-dali akong pumasok sa loob upang maligo. Hindi naman ako nagtagal sa loob ng banyo lalo at nakakahiya kay Jessica kung paghihintayin ko siya. Dali-dali ko din kinuha ang daladala kong paper bag na galing sa aking kaibigan. Una ko nakuha ang maliit na damit. Agad ko itong isinuot at kitang-kitang aking tiyan. Hindi kaya pasukin ako ng lamig. Pero alam kong ganito ang mga sinusuot ng ilang mga babae dito sa Maynila. Muli kong kinuha ang paper bag at nakita ko ang pantalon na kulay itim. Mabilis ko namang kinuha ang pantalon at agad kong isinuot. Pagkatapos ay humarap ako sa malaking salamin. Ngunit bigla ako nalumo nang makita ko ang aking muka dahil nandoon pa rin ang bilog na kulay pula. Parang nakakahiya namang lumabas na ganito ang mukha ko. Ngunit baka magtampo naman si Jessica kung hindi ako sasama sa kanya. Bestie, tapos ka na ba? Narinig kong pagtawag sa akin ni Jessica sa labas ng pinto ng silid ko. Dali-dali ko namang binuksan ng pinto para papasukin ito. Jessica, may problema ako. Anas ko agad sa babae nang tuluyan ko mabuksan ang pinto. Agad ko naman pinapasok ang kaibigan ko sa loob ng kwarto ko at sinabi ko sa babae ang aking problema. Ano bang nangyari dyan, Selena? Tanong ni Jessica at sinuri pa talaga ng husto ang mukha ko upang tingnan ito. Hindi ko din alam kung ano nangyari. Nagising na lamang ako na ganyan na ang mukha ko. Baka kinagat ng ipis. Sumbong ko sa aking kaibigan. Teka nga muna, saan ba kayo nagpunta ni Kuya Devin? May pinuntahan kami, undercover. Tapos doon na rin kami natulog sa bar dahil may hinuli siyang masamang tao. Ako naman ay hindi ko na alam ang mga nangyari dahil lasing ako kagabi. Pagbibigay alam ko sa aking kaibigan. Kitang-kita ko naman ang magkakasunod na pagtango ng babae. Ngunit may napansin akong nakapaskil ng ngisi sa labi nito. Hindi ko tuloy alam kung para saan ang ngisi na iyon. No worries, Selena. Ako bahala sa'yo. Pagagandahin kita dahil may ipakikilala ko sa'yo ng gwapong lalaki. Malakas na pagkakabigkas ni Jessica. Napansin ko nga na halos pasigaw din itong bigkasin. Hindi ko na lang pinuna ang aking kaibigan. Hanggang sa lumapit ito sa akin at sinimulan akong ayusan. Hinayaan ko lamang ang aking kaibigan na gawin ang nararapat sa aking mukha.
Mga ilang minuto ang nagdaan ay natapos na rin akong pagandahin ni Jessica. Halos hindi ko nga makilala ang aking sarili. Pati ang malaking kulay pula sa aking mukha ay nawala. Let's go, best friend. Ngunit kailangan muna natin magpaalam kay Kuya Devin na aalis na tayo. Ngunit bago ako umalis ay kumuha muna ako ng pera upang kahit papaano ay may salapi ako sa aking bulsa. Paglabas namin ng silid ay sa kwarto muna ni Devin kami pumunta para magpaalam sa lalaki. Bukas ang pinto kaya tuloy-tuloy nang pumasok sa loob si Jessica habang nakasunod lamang ako sa babae. Nakita kong busy ang lalaki at nakatutok ang mga mata sa harap ng laptop nito. Kuya Devin, aalis na kami. Hindi ka ba sasama sa amin? No. Anong tingin niyo sa akin, bakla? At makikijoin sa mga babae? Pasinghal na wika ni Miranda. Malakas namang tumawa si Jessica at mukhang balak pa yatang asarin ang lalaking pusit. Baka sa gagawin ni Jessica ay hindi kami makaalis. Iba pa naman ang utak ni Miranda. Okay, Kuya Devin. Wika ng babae sa kinikilalang kapatid nito. Agad din bumaling sa akin si Jessica at tinawakan ako sa aking kamay. Best friend, kailangan na natin makaalis at baka naghihintay na sa atin magiging kadate natin ngayong araw. Naku, sinasabi ko sa'yo, ang gwapo pa naman nila. Talaga? Ilan bang abs nila? Ang gusto ko yung putok na putok sa abs. Dahil gusto ko ring lamasin. Selena, kailangan pala natin bumalik ng Barrio Barba ngayong araw. Biglang singit ni Devin Miranda sa usapan namin ni Jessica. Halos sabay kami bumaling ni Jessica kay Miranda. Nababanaag ko sa mukha ng lalaki ang inis na hindi ko alam kung bakit. Kuya Devin, huwag kang madaya. Umuo ka na sa akin, nahihiramin ko muna si Selena. Ngunit bakit niyo ibabawiin mo na? Hindi pwede yun. Reklamo ni Jessica. Narinig ko naman na napabuntong hininga sa Miranda hanggang sa tumingin ito sa relong pambisig nito. Pagkatapos ay muling bumaling sa amin ni Jessica. Bibigyan ko kayo ng oras at dapat hanggang 5 oras lang kayo sa labas ng bahay. Mariing sabi ni Miranda sa amin. Okay po, kuya. Magalang na sagot ni Jessica sa lalaki. Pagkatapos ay dali-dali akong hinila ni Jessica papalabas ng kwarto ni Miranda at baka daw magbagong isip nito. Pagdating sa kotse ni Jessica na kulay pula ay agad kaming sumakay. Mabilis naman pinatakbo ni Jessica ang sasakyan nito hanggang sa makarating kami sa isang sikat na mall. Medyo nahiya pa nga ako dahil ibibili daw ako ni Jessica ng mga bagong damit. Ganoon din ang mga pang-ayos sa muka. Kahit tutulan ko ang aking kaibigan ay sadyang makulit ang dalaga dahil ayaw talaga nitong magpaawat. Pati sapatos at sandals ay binili din ako ni Jessica. At nang mapagod kami sa kakaikot sa loob ng mall ay nagyaya naman si Jessica na kumain muna kami sa isang restaurant. Agad naman nag-order si Jessica ng pagkain namin. Maya-maya pa ay kumain na rin kami nang dumating ang mga order namin. Masaya kami nag-uusap ni Jessica nang may biglang lumapit sa amin na 2 lalaki. Jessica, hindi mo sinabi sa amin na nandito ka na pala sa Pinas. Narinig kong wika ng isang lalaki. Sabay naman kaming napatingin ni Jessica sa 2 lalaki. Ngunit halos mahulog ang aking panga nang masilayan ko kung gaano sila kagwapo. May abs kaya sila? Ibang natanong ko sa aking sarili. Ngunit agad ko nalang ibinaling sa ibang lugar ang mga mata ko at baka kung ano pang isipin nila na may pagnanasa ako sa kanila. Sa kamukhang kakilala naman ni Jessica ang 2 lalaki. Lalo at niyaya na ring paupuin ni Jessica ang mga lalaki. May 2 bakanteng silya pa naman kaya pwede pa silang maupo dito. Jessica, baka gusto mo ipakilala sa akin ang kasama mong magandang babae. Agad naman ako nagangat ng ulo upang tingnan ang lalaki nagsasalita. Tumaas na lang ang kilay ko nang mapansin kong sa akin pala nakatingin ang isang lalaking gwapo. Nakita ko pa ang pasimple nitong pagkindat sa akin. Kaya naman lalong nagsalubong ang kilay ko. Hanggang sa ipinakilala nga sa akin ni Jessica ang 2 lalaki at napag-alaman kong sina Jonas at Hank. At magpinsan pala ang 2 na mga kaibigan ni Jessica. Ngunit napansin kong may gusto ang isang lalaki kay Jessica. At ito ay si Hank. Ang lagkit kasi ng titig ni Hank sa aking kaibigan at ewan ko lang kung nahahalata iyon ng kaibigan ko. Si Jonas naman ay panay ang pakyut sa akin. Nakipagkamay pa nga ito sa akin kaya ramdam ko ang pagpisil ng lalaki sa aking kamay na agad ko namang hinila ang aking palad mula sa pagkakahawak niya sa akin. Lalo at naiilang ako. Pinagtuunan ko na lang ng pansin ang pagkain ko. Ngunit mas lalo ako naiilang sa mga tingin ni Jonas sa akin na may pagnanasa. Hanggang sa muli kong iniangat ang aking muka.
Umismid muna ako. Yes, aaminin kong gwapo ito ngunit medyo hambog ang lalaki. O sadyang ito lang yatang ugali nito. Pwede ba kitang ligawan, Selena? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Jonas sa akin. Naku, patay tayo dyan. Hindi mo pwedeng ligawan ng aking kaibigan, Jonas, dahil may nagmamay-ari na dyan. Biglang singit ni Jessica sa mga banat ni Jonas sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi ng dalaga. Sino nagmamay-ari sa akin? Aba, ngayon ko lang yata nalaman yun ah. May asawa? O nobyo na ba si Selena? Best friend Jessica? Tanong ni Jonas sa aking kaibigan. Wala pa. Ngunit, pagmamay-ari na siya ng isang lalaki kaya hindi ka na pwedeng manligaw sa kanya, Jonas. Muling wika ng aking kaibigan. Kung wala naman pala siyang nobyo o asawa, ay pwede ko pa siyang makuha. Paunahan na lang kami kung sinong unang mapapasagot si Selena. Muling sagot ni Jonas. Nakita ko namang iiling-iling ang aking kaibigan. Ikaw ang bahala, Jonas. Ang sa akin lang ay nagpapaalala lang ako sa iyo. Tugon naman ni Jessica. Ako naman ay parang nailang dahil pinag-uusapan nila ako kahit kaharap ako. Saka parang nagulo ang aking utak nang marinig ko ang sinabi ni Jessica na may nagmamay-ari na pala sa akin. Ngunit sino? Bakit wala akong alam doon? Marahan na lamang akong napahinga hanggang sa umikot ang mga mata ko sa buong paligid. Subalit bigla akong napatingin sa katabing table namin. Namataan ko kasi ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. Ngunit ang mukha ng lalaki ay natatakpan ng dyaryo. May suot din na gwantes na kulay itim ang dalawang kamay nito. Iniwas ko na lang ang tingin dito hanggang sa magpaalam muna ako kay Jessica na pupunta ng washroom. Agad naman itong itinuro sa akin kung nasaan ang washroom. Nagmamadali na lamang akong tumalikod sa kanila. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang washroom. Agad akong pumasok sa loob. Wala naman akong balak na magbawas. Gusto ko lang tingnan ang mukha ko sa salamin. Subalit biglang nanlalaki ang mga mata ko dahil nasa likuran ko ngayon ang lalaking nakaitim ng kasuotan at pati sombrero ay itim. Ngunit hindi ko nakikita ang mukha nito dahil sa suot nitong shades at face mask. Teka, hindi kaya ito sa kamatayan? At balak na akong sunduin? Ngunit ayoko pang mamatay dahil marami pa akong pangarap sa aking buhay. Kaya naman hindi na ako nakapagtimpi at nagsalita na talaga. Mr. Kamatayan, huwag mo muna akong sunduin. Ang dami ko pang pangarap sa aking buhay. Takot na pakiusap ko sa lalaking nakaitim sa aking likuran. Ano ang iyong mga pangarap, babae? Pwede mo nang simulan hanggat hindi pa kita isinasama sa aking kaharian. Wika ni Kamatayan mula sa likuran ko. Ang boses ni Kamatayan ay nakakatakot. Diyos ko po, kailangan ko pa bang sabihin sa iyo na virgin pa ako? At dapat bago ko mamatay ay makatikim man lang ng kobra o ang masarap daw na luto ng Diyos. Wala nang hiya-hiya at sinabi ko na talaga ang gusto kong mangyari bago ako sunduin ni Kamatayan. Kung gusto mo talaga mangyari iyon, Selena, ay umalis ka na sa lugar na ito. Lalo sa sabog na itong mall. Hindi na ako nagsalita. Dali-dali na akong lumabas ng washroom. Ayaw pa naming madamay sa pagsabog sa mall na ito. Pagdating sa harap ng table na Jessica ay agad ko itong hinila paalis sa lugar na ito. Mamaya ko nasasabihin kay Jessica ang mga nangyari sa akin at baka magpanik ito sa takot. Hindi na ito nakapagsalita pa nang tuluyan ko na itong hinila papalabas ng mall at agad kami pumasok sa loob ng sasakyan nito. Hindi ko na nga alam kung nauubos nito ang pagkain niya. Selena, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit balisa ka? Nagpunta ka lang sa washroom. Ilang beses muna ako napalunok ng laway hanggang sa tumingin ako ng seryoso kay Jessica. Nagpakita sa akin si Kamatayan. Ang sabi niya ay gawin ko na raw ang mga pangarap ko habang hindi pa daw niya ako dinadala sa kanyang kaharian. Kitang-kita ko naman ang pagkagulat sa mga mata ni Jessica. Totoo ba yan, Selena? Oo, totoo. Sabay na tayo mag-usap at baka biglang sumulpot si Kamatayan sa aking harapan at kunin na niya ako, Jessica. Dali-dali naman pinatakbo ni Jessica ang kotse nito pa uwi. At noon lamang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan kami makarating sa bahay ni Miranda. Agad kong kinuha ang mga pinamili sa akin ni Jessica. Nagpaalam din muna ako sa dalaga na papasok sa loob ng kwarto ko. Mabilis naman ako nakarating sa aking silid at pabagsak na nahiga sa kama. Malalim din akong napahinga habang nakatitig sa kisame. Ngunit bigla ako napatingin sa pinto nang may kumakatok doon. Pinapasok ko na lang ang taong kumakatok sa labas ng silid ko.
Ma'am Selena, pinatatawag ka po ni Miss Jessica. Suotin mo raw ang binili niyang bikini swimsuit. Pagbibigay alam ni Ate Belen sa akin, agad naman akong tumungo sa babae at sinabi kong susunod na lamang ako. Magalang namang nagpaalam sa akin si Ate Belen. Maligsa akong bumangon upang kunin ang isang paper bag para tingnan ang bikini swimsuit na binili sa akin ni Jessica. Napangisi ako nang makita ko ang 2 pares na bikini. Unang beses ko magsusuot ng ganito, kaliit na tela. Kaya naman walang pagdadalawang isip na sinuot ko ang bikini. Lumapit ako sa harap ng salamin para tingnan ang aking kasuotan. Umikot-ikot pa nga ako sa malaking salamin upang tingnan kung pwede na ako rumampa habang nakabikini. Ang ganda ko pala at ang sexy ko pa. Kailangan ko nang maghanap ng malaking kobra at masarap bago man lang ako sunduin ni kamatayan. Nang makatikim man lang ako. Kaya sisimulan ko na ngayon ang maghunting ng mga kobra para makarami ako. Ngumisi na lamang ako dahil sa aking plano sa buhay. Hanggang pumunta ako sa loob ng banyo para kumuha ng tabo at shampoo. Lalo at doon ako maliligo sa swimming pool. Pakanta-kanta pa ako habang papalapit sa pinto para lumabas ng kwarto ko. Agad kong binuksan ang pinto ngunit bigla akong napatda nang makita ko ang malaking bulto ni Devin. Nakaharang ito sa akin daraanan kaya napahinto ako sa paglalakad. Sir Devin, may kailangan ka ba sa akin? Tanong kong may pagtataka, lalo at hindi ako basta-basta makakadaan. Saan ka pupunta, babae? At bakit ganyan ang suot mo? Nakataas ang kilay nito habang sinusuri ang buong katawan ko. Sa labas ng bahay. Ang sabi kasi ni Jessica ay maliligo kami sa swimming pool. Ito nga may daladala na ako shampoo at tabo. Nagsalubong ang kilay ni Miranda habang nakatingin sa akin. Kung gusto mo palang maligo, pes, dyan ka na lang sa loob ng banyo maligo. Saka, pinauwi ko na din si Jessica. Mariing sabi ni Miranda sa akin. Pinauwi mo na? Pero bakit? Saka maliligo pa kami sa swimming pool. Ngayon nga lang ako maliligo sa swimming pool eh. Reklamo ko sa lalaki. Saka hindi pa nga kami tapos magsaya na Jessica ngunit may isang tao na naman na epal sa amin. Wala nang tubig ang swimming pool. Saka dapat lang napauwiin ko na si Jessica. Lalo at halos hindi na kita nauutusan sa bahay na ito. Ako ang boss dito kaya ako ang dapat na masusunod. Dahil ako ang may-ari ng bahay na ito, Selena. Mariing sabi ng lalaki sa akin.